bilis po ng panahon, ano? Dahil po, kapapasko lang, bagong taon lang, February na naman. Ano ba ang ating mostly sineselebrate pag February? Sino po nakakaalam? Araw ng mga puso. Ayan. Alam niyo po, maraming tao naghahangad ng pagmamahal. Di ba ba? Kaya alam po ba, ang epidemya ng mundo daw ay kalungkutan. Kaya marami po ang nalulungkot in spite po na marami pong nangyayari sa mga social media, mayroon tayong ugnayan, pero bakit ang kalungkutan ang pumapatay pa rin sa tao? Hindi mo napapansin yun? Na marami pa rin ang malungkot na kahit na tayo ay may mga social media na, may mga bago na tayo, mga high-tech na mga cellphone, mga AI, meron na. Pero bakit ganon? Bakit meron pa rin na mga tao na malungkot sa buhay? Yan po ang katotohanan. Ang kalungkutan po ang pumapatay. Yan. Sino po dito yung nakapagsulat na sa Islam book? Sino po yung mga kaidaran ko? Mga Sweet 16, mga ayaw sabihin, ay itasan kami para hindi mahalata. Yung Islam book, di ba, minsan nakalagay, what is your hobby? Yan. What is love? Di ba? Nasubukan niyo po sumagot sa ganon? Di ba? Ano po sinasagot niyo pag sinabing, what is love? Love is blind, karamihan, di ba? Mga ganon. Love is as many splendor things. Parang kinanta pa. Ano? Yan, pero kung titingnan natin po ang definition ng love sa Google or sa definition, ang layo-layo po doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang layo po, ano ba talaga ang love? Bakit po? Kasi ang love ngayon, sinasabi na natin, I love hot dog, I love chocolate. Parang napakababaw na ng salitang love. Di po ba? Parang lalong-lalo na po sa mundo, pag sinabi pong love, nakakalungkot is a loss of flesh. Manood po kayo sa mga TV, manood po kayo sa mga pelikula, manood po kayo sa mga K-drama. Ano pinapakita ng love? Di ba last? Pag mahal mo ko, alam mo na. Pag mahal mo ko, ganon. Ang love lagi nakatingin sa nasa ng laman. Lagi nakatingin. Kaya ang nangyayari po, yung love na ito ay hindi nagtatagal. Hindi po ito nagbibigay talaga ng talagang kasiguraduhan. Kaya karamihan po, di ba, bakit malungkot? Kasi nga gusto nila makatagpo ng tunay na pag-ibig. Makatagpo talaga na talaga masasabing my forever. Tama po ba? Kaya po, ang nakakalungkot po, in the name of love, marami pong nasirang pamilya. Ano ba? Yan po ang katotohanan. Marami, dahil sa pamamagitan ng sabi nilang pag-ibig, kaya nga yung pag-ibig na galing sa las o sa mundo, maraming sisirain. Minsan po, may nag-usap pa ang mag-ama, kinausap yung anak, anak, pasensya ka na ha, maghihiwalay na kami ng mama mo. Sorry. Kasi, lagi kami nag-aaway ng mama mo, hindi ko na mahal ang mama mo. Sa thinking nung bata, bakit kung ang pag-ibig, pagmamahal, nung sila'y kinasal, di ba? Pag kinakasal nga, di ba? Sino dito mga kinasal, di ba? Pag kinasal kayo makita mo pa yung mapapangasawa mo, napapaiyak ka talaga. No? Ang ganda ng asawa ko. Ang sexy ng asawa ko. Di ba? Ayaw nyo kayong maghiwalay kayo for after 3 years. Nung sinasabi mong ayaw maghiwalay, sasabihin mo dun sa asawa mo, ayaw na kitang makasama. Ayaw na kitang makasama. Kaya napakakita po natin dito, lalo na pinag-uusapan po natin in the month of February, yung love. Kailangan po natin ma-discover ito. Kasi po, marami pong kasinungalingan ng kaaway sa pamamagitan ng social media, sa pamamagitan po ng nakikita natin, maraming gumagawa. That is love. Pero marami ding pamamagitan ng pag-ibig o love, marami po ang nagpakamatay, marami po hanggang ngayon malungkot, maghiwalay ang pamilya, sira ang pamilya because of love. At ngayon sana po itong serye po natin to in God's grace, hindi lang po natin nasabi yung love, kundi na-discover natin kung ano ba talaga yung pag-ibig. Tuklasin natin to sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Di po ba? Kaya po ang series po natin ngayon, Discovering Love. Sabi mo sa katabi mo, sabay natin tuklasin ang pag-ibig. Pero wala pong baka ma-misinterpret nyo. Baka anong tuklasin natin, iba hindi. Discovering the love of God. Amen?
Kasi baka sinabi ni pastor, tuklasin din natin yung pag-ibig. Yung sinabihan mo, dalaga, ikaw may asawa. Hindi ganon. Kaya nga sabi ko, hindi to lust of flesh. Kaya po, ano po sabi po dito sa ating verse, sinasabi sa unang Corinto 13:4-7. Ito po, popular na verse to eh. Ano po? Sabi po dito, ang tao may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas. Hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Ano yung po napansin niyo po dun sa ano po ba ang tunay na pag-ibig? Ano po ba ang pag-ibig sa Bible? Ano yung po napansin niyo? Hindi po siya nakatuon sa sarili. Hindi niyo napansin? Ang pag-ibig ay mapagtiis. Sa ngayon bakit mo siya minahal? Kasi gusto ko yung buhok niya eh. Gusto ko yung katawan niya. Coca-Cola. Kaso family size na ngayon. Diba? Gusto ko yung, basta puro ko eh. Hindi nyo napapansin. Pero pag binasa nyo po yan, ano napansin nyo? Puro pabigay. Kailangan mo magtiis. Kailangan mo maging mabait. Kailangan mo hindi ka naiinggit o hambog. Hindi ka dapat mapagmataas. Wala siyang puro pabigay eh. Kaya basahin po natin John 3:16. Di ba? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ibinigay. Ang tunay na pag-ibig sa salita ng Diyos, puro pabigay, walang pasarili. Kaya ang buhay Kristiyano po, kapag ikaw'y makasarili, mahihirapan kang magmahal. Kasi ang unang pagmamahal na ginawa ng Diyos, pabigay. Kaya sa panahon ngayon, pag nag-asawa na di po ba? 3 years pa lang, ayoko na sa'yo kasi dati kang sexy. Ngayon hindi na Alam niyo po ba ang pagmamahal o pag-ibig, hindi po siya feelings. Kaya po marami ang nasisira dyan Akala nila ang love is feeling. No, is a commitment. Kasi pag feelings siya, paano po yan? Kung tumanda na yan, wala na kasi ang feelings mo, nagandahan ka. Paano na kung nasira dahil tumanda kaya? Kaya na-aksidente yung asawa mo na dati kamukha ni Marian, naging naiba na dahil na-aksidente nga. O, di wala na kasi yung feelings mo, may feelings. At hindi po ang feelings ay pag-ibig, kundi commitment. Kaya pag-uusapan po natin mamaya yan. Lalong-lalo na po yung verse natin sa series verse natin. Next week po, yan po ang ating tatalakayin. Bibigyan po natin ng diin. Hindi ko na po bibigyan ng diin ngayon yan for next week para bumalik kayo. Para lalo na maintindihan nyo, ano ba talaga yung pag-ibig? Okay po? Kaya focus muna tayo dito. Magkakaroon tayo ng quiz. Ayan. Hindi po ako naglagay na ng picture Pag ang isang tao ay nakasuot na patig, may barel, sino po siya? Ha? Sundalo. Ayan, tama po, sundalo. Ayan, magagaling pala kayo Pag ang isang tao ay nakaputi, tapos may stethoscope. Ha? Ano po? Doktor. Tama po. Kala ko, hindi kayo, nag-escape kayo nung pinag-aralan ng teacher niyo yan Itong huli po, mayroon po siyang hard hat, tsaka may dala pong hose. Ha? Fireman, tama, bumbero. Ayan po. Dito nakikita natin na dahil sa kasuotan ng tao, nakikilala mo na siya. Tama po ba? Nakikilala mo na siya. Ang Kristiyano po kaya, kahit hindi mo siya sabihang Kristiyano, paano po malalaman? Saan po? Ano po? Kapag nakakatulad sa akin, naka-long sleeve, tapos ganito. Ganun po ba? Paano po makikilala ang isang tunay na Kristiyano? Wala po nakakaalam? Ano po? Sa ano? Sa ugali. Makikilala po ang Kristiyano sa pamamagitan ng pagmamahal. Amen? Kung ang mga sundalo, mga bumbero, doktor, nakikita dahil sa kanilang kasuotan, ang Kristiyano po, number 1, kahit hindi ka magpakilalang Kristiyano, pero sasabihin tunay kang Kristiyano because of love. Kaya po, yan po ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Kilala bilang mapagmahal or known by love. Ikaw ba bilang Kristiyano ba, kilala ka ba bilang mapagmahal?
Ano po sinasabi dito sa Juan 13:34-35? Para bigyan po natin lalo na mas malinaw pang kahulugan. Sabi dito, kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Ganun din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Paano malalaman ng mga tagasunod ni Kristo? Sa pamamagitan ng ano pa? Love, pagmamahal. Kaya napakahalaga po, bilang tayo mga Kristiyano, kilala ba tayo bilang mapagmahal? Nakikita ba ito sa ating mga gawa? No, nakakalungkot, minsan ganyan ang nangyayari. Na pag tinanong, ay, Kristiyano ka pala, hindi halata. Kasi hindi nakikita yung talagang pagkakilanlan ng isang Kristiyano o mapagmahal. Okay? Dapat makita po natin na ano ba talaga ako pag tinanong mo yung sarili mo, Kristiyano ba talaga? O tagasunod ba ako dahil nagmamahal ako? Paano niyo po mamatetes yan? Sino po may asawa po dito? Pakitaas ang kamay. Tanungin niyo yung asawa niyo, Love, ano ko sa tingin mo bilang Kristiyano? Yung mga anak, tanungin niyo yung nanay niyo, magulang niyo, Daddy, Mami, ano ba ako bilang kilala ba ako saan? Ang anak ko, medyo na ano yan eh. Daddy, kilala kita. Lagi ka mataas ang boses. Nalungkot ako. Nakakaya, ano? Talaga po malakas ang boses pag nagsasalita. Pero, nakakalungkot po yun. Ano? Minsan, hindi natin masabi sa ating sarili, saan ba ako kilala? Miski mo yung sarili mo, hindi mo maintindihan kung saan ka kilala eh. Pero sinasabi po sa Juan, sabi sa atin ng ating Panginoon, na ikaw bilang tagasunod ko, bilang Kristiyano, dapat kilala ka bilang mapagmahal. Alam niyo po, yung 1996, nagkaroon po ng pag-aaral sa Amerika, kung saan sinabi doon, ang mga Kristiyano mababait. Kinausap po lang ang mga non-Christian, ha? Sabi nila, ang Kristiyano mababait. Mga tapat yan, mapagmahal. Ganda. Nung lumipas po ang 10 taon, naging 2006, na iba po ang tingin nila sa Christian. Ang unang-unang tingin po nila sa Christian, sabi nila, ipokrito. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Kakalungkot, ano? Ang pangalawa, sinasabi nila, anti-homosexual. Mga Kristiyano, unang-unang nagrarally para lumaban sa mga ganyan. Ayaw nila madikit sa mga homosexual, ganyan sila, sabi ng mga hindi mga Christian. At sabi, boring pang kasama. True to life po ito, ha. Ito yung mga nararanasan po ng mga hindi Kristiyano. Sa mga Kristiyano, ito po, boring kausap. Halimbawa na lang, nag-uusap sila. Ang pinag-uusapan naman, nakakatawa, hindi naman malaswa yung kanilang biruan. Pero ang Kristiyano, nakita nila, kaganyan lang. O nagtatawanan. Sabi nung, ba't di ka tumatawa? Binago na ako ng Diyos. Kristiyano na ako. Hindi, di ba parang, hindi namang malaswa ang pinag-uusama at biruan eh. Parang sabi, boring na kasama ang mga Kristiyano. Hindi na kailangan tumawa, hindi na kailangan ngumiti. Parang wala ang kagalakan, sabing gano'n. Ano ba? Sabi dito, sila lang daw ang nakakapili ng tamang kandidato. Alam niyo yun? Pag Christian, kami lang ang may tamang kandidato. Yung mga kandidato nyo, may mga tama yan. Nakakalungkot, ano? Ano pa? Judgmental. Mga non-Christian to, ang mga in-interview, sabi nila sa mga Christian, ang hilig nilang maghusga kaagad. At panghuli, self-righteous. Sila lang ang mabuti. As we known ba tayo sa mga sinabi ko kanina? Kilala ba tayo sa ganon? Pero sinabi po sa John, di ba? Sa John, binasa natin kanina, John 13:34-35. Are we known by love? Kilala ba tayo sa pagiging mapagmahal? Kasi po yun po ang katotohanan na huwag tayong palinglang sa ating mga kaaway, sa ating kaaway, lalo sa Diablo. Christian ka eh. Pero nakikita pa talaga na tayo ay simbolo talaga ng tagasunod ni Kristo na mapagmahal. Ano po? Kung ako po'y pastor dito nakaharap sa inyo, baliwala po ito kung wala kang pagmamahal. Ano man degree mo sa buhay mo, ano man tinapos mo, pag wala kang pagmamahal, useless po yan.
Sinabi po ni Apostol Paul yan sa mga Korinto. Bakit? Kasi nga, tayo po ay kilala bilang dapat mapagmahal. Bakit po? Balikan po natin. Bakit naging bagong utos? Hindi naman bagong utos kung titignan mo, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Mahalin mo ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Tama? Paano naging bagong utos? Balikan po natin. Doon sa pinakauna, sabi dito, isang bagong utos ay binibigay ko sa inyo, magmahalan ko kayo kung paano ko kayo minahal. Anong gagamitin po natin standard ng pagmamahal? Pag-ibig ng Diyos, pagmamahal ng Diyos. Yan po ang dapat nating gamitin na standard. Kaya naging bagong utos eh. Kasi yung dating utos sa pamamagitan ng pagmamahal natin, naging bago siya. Bakit? Dahil yung love na gusto ng Diyos, na gamitin natin, ito yung love ng Diyos sa atin, na gagawin natin in action. Isa sa buhay natin na may gawa. Kaya ang mangyayari, yung pag-ibig na yon ang gagamitin mo para magmahal ka ng iba. Kaya yung standard, yun na yung ating idea, yung ating motivation, hindi para sa sarili mo. Paano po nangyayari? Mamahalin ko siya, baka may masabi yung iba. Mamahalin ko siya, siyempre, bilang mananampalataya. Tama, pero saan nakatukos? Saan nakafocus? Sa sayo. Hindi doon sa ating Panginoon. Kaya yung pag-ibig na ito, nagbibigay ito rin ng common sense. Ano may common sense? Yung common, kaya common to others, di ba? Bakit common sense? Kaugnay ito, nakaangkla sa pagmamahal. Halimbawa na lang, itong lamesang ito, ilagay ito sa dadaanan ko. Alam kong daanan ko ito, lalagay, mabubunggo ako. Common sense naman. Alam kong dadaan ako, may dadaang iba, pwedeng matisod. Tama? Yung common sense na dahil sa pagmamahal mo, iniisip mo ang kapanganan ng iba. Tama po ba? Hindi ako maglalagay ng lamesa dyan sa daanan din yan. Kasi daanan yan eh. May matitisod, may madadapa dyan. Dahil sa pagmamahal mo, meron kang malasakit sa iba. Sino mga driver dito? Pakitaas ang kamay. Di ba? Pag magdadrive ka, ilalagay mo sa gitna ng daan, alam mo magkokos ng alin? Ng traffic. Ay, hindi pwede kasi obstruction na to eh. Tatabi ka. Naintindihan po ba natin? Ganon po ang pagmamahal, hindi makasarili. At nag-iisip tayo na malasakit sa iba. Hindi nga ito puro sa akin, bahala kayo, matraffic kayo dyan, bahala kayo matisod, basta ilalagay ko dyan. Hindi ganon. Kaya makikita natin, ang pagmamahal ay pagkakaroon ng pagtulong natin sa iba. At ito'y nagbibigay upang tulungan tayo mag-isip, magdesisyon, at gumawa. Yun po ang pag-ibig na sinasabi ng Panginoon. Yung pagmamahal na yan. Yung pagmamahal na yan ay nagbibigay o nakaangkla doon sa karangalan ng Panginoon. Ito po sinasabi sa Juan 13:31-32. Na makaalis na si Judas, sinabi ni Jesus, ako na anak ng tao ay pararangalan na. Ito po yung datakpin na siya. At sa pamamagitan ko'y pararangalan din ng Diyos. At kung sa pamamagitan ko'y pararangalan ng Diyos, ihahayag din ng Diyos ang aking karangalan at gagawin ito kaagad. Sabi ko nga po, ang idea ng pagmamahal natin, bigyan ng karangalan ng Diyos. Ganon si Jesus. Nung sumunod siya sa Panginoon, minahal niya yung mga di dapat mahalin na katulad natin, ginawa niya yung para sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos Ama? Pinarangalan siya. At ganon din sa atin, kung tayo magmamahal, sino pinararangalan natin? Hindi ang sarili natin, kundi ang ating Panginoong Jesus. Doon makikita natin na ang gagamitin natin pagmamahal na galing sa Diyos, hindi para parangalan ng sarili natin, kundi parangalan ng Diyos. Yun ang idea natin, ito yung motivation natin, na bigyan ng karangalan ang ating Panginoon. At sabi nga dito, yung karangalan nito ay namumunga ng sagana. Nagkakaroon ito ng talaga mabubuting gawa. Sabi po sa Juan 15:8-9, napaparangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana at sa ganitong paraan na ipapakita ninyo ng mga tagasunod ko kayo. Mahal ko kayo kaya ang pagmamahal sa akin ng Ama, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kaya sabi ko po sa inyo, ang pag-ibig hindi ito emosyon eh. Commitment, parang covenant. Bakit po? Kasi kailangan mo itong manatili. Mangyari ito araw-araw, hindi magmamahal ako dahil mabuti siya sa akin ngayon. Pero pag hindi maganda, hindi ko na siya mamahalin. Hindi.
kundi manatili sa pag-ibig. Ibig sabihin, mag-stay itong pag-ibig na ito. Parang pag-ibig ng Diyos. Kung tayo ba'y nakakagawa ng kasalanan, hindi na tayo mahal ng Diyos. Kasi yung pag-ibig na yon ay commitment ni Lord sa atin na mahalin ka kahit anuman ang ginagawa mo. At manatili yung pag-ibig na yon upang lalo maparangalan ang ating Panginoon. At sinabi dito, ang pag-ibig na yon nagbibigay ng kagalakan kasi ang binibigyan mo ng glory si Lord. Kaya yung kagalakan na yon, hindi para parangalan ng sarili mo, kundi ang kagalakan na dahil nabigyan mo ng karangalan ng Diyos. Ano po sinabi sa 1:15-11? Sinasabi ko sa inyo ang bagay na ito para magalak kayo, katulad ko at malubos din ang inyong kagalakan. Kapag po tayo nagmamahalan, di ba masaya? Wala kasing conflict eh. O ano nangyayari? Nagbibigay ito ng kagalakan sa atin, lalong-lalo sa Diyos. At bilang bahagi tayo ng isang iglesia na ulo si Jesus, tayo yung katawan. Kapag may sakit ang kamay, di ba dama yung buong katawan? Kaya kung po tayo po yung nagmamahalan, nagkakaisa, maganda ang takbo po ng ating samahan. Kaya ngayon po ang gusto ng Panginoon. Ang pagmamahal na yon ay maituon sa Kanya para sa karangalan at upang sa atin maipakita natin na tunay na sumasa atin ng Diyos. Kaya yung pagmamahalin dapat makita sa iyo para talaga, ay nasa Kanya talaga ang Diyos. Ano po sinabi dito sa unang Juan 4:12? Sabi dito, wala pang tao nakakakita sa Diyos, ngunit kung nagmamahalan tayo, ang Diyos ay sumasa atin at lubos na natupad ang Kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nga mga Kristiyano, mga tagasunod, known by love. Bakit? Kasi sumasa atin ang Diyos. Amen? Sino sumasa Kanya ang Diyos? Pakitaas ang kamay. Yung iba, hindi sumasa Kanya. Hatred ba yan? Baka, hindi, biro lang. Kasi nga, nagmamahal kayo. Kung sumasa iyo ang Diyos, may pag-ibig ka, nagmamahal ka, at lubos na natupad ang pag-ibig sa iyo. Kaya yung pag nagmamahal po tayo, ibig sabihin na lubos ang pag-ibig ng Diyos sa atin eh. Kaya yung pag-ibig ng Diyos sa atin, yun ang ginagamit natin. Yun ang ating ginagamit upang mahalin ang tao. Kasi kung gagamitin natin ang ating pansarili na pagmamahal may limitasyon, tama. Sa mga mag-asawa lang eh, bibinggo ka na, pinutol mo, hanggang dito na lang ang pasensya ko eh. Hanggang dito na lang ang pagmamahal ko eh. Kaya ang gusto ng Diyos, ito yung bagong utos ko, yung binibigay ko sa inyo. Gamitin nyo yung pagmamahal ko upang yung pagmamahal na yan ay unli. Pastor, ang hirap mahalin eh. Gamitin mo yung pag-ibig ng Diyos. Gamitin mo. Sabi nga dito sa unang Juan 4:7-8, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Kaya tinanong ko kanina eh, sino dito sumasa Kanyang ang Diyos? Ibig sabihin, may pag-ibig ka dahil galing sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hindi po natin kayang lokohin ng Diyos. Sabi mo, may Diyos ako, Kristiyano ako, pero ang tanong, nakikita ba sa iyo yung pag-ibig? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Kung babasahin mo ang Bible, kabuuan niyan, pag-ibig yan eh. Huwag kang papatay, huwag kang mangunguha ng hindi sa'yo, huwag mo kukunin ang asawa ng iba. Pag-ibig eh, dahil mahal ko siya, mahal ko ang aking kapwa. Kaya dito makikita natin na ang Kristiyano, ang tagasunod ni Kristo, known by love. Dito pa, tatanungin ko po kayo, naniniwala ba kayo mahal ka ng Diyos? Naniniwala kayo mahal ka ng Diyos? Sino naniniwala mahal ka ng Diyos? Ni Jesus. Sino naniniwala? Pumalakpak na malakas. Bakit ko po itinanong yon? Bakit ko po itinanong yun? Bakit? Kasi unless hindi ka naniniwala na mahal ka ng Diyos, hindi ka matututong magmahal. Paano? Paano mo kukunin yung pagmamahal ng Diyos? Tingin mo, hindi ka mahal ng Diyos. Hindi ko mahal ng Diyos. Wag na lang. Talikod ka na lang. Hindi. Na alam mo, mahal ka ng Diyos, mamahalin mo rin siya. At yung pagmamahal ng Diyos, ang gagamitin mo para magmahal ng iba. Amen? Kaya dapat maunawaan natin, naniniwala ka ba mahal ka ng Diyos? Kasi kung hindi ka naniniwala, hindi mo kayang tanggapin yung pag-ibig ng Diyos na kailangan mong gawing action para sa ibang tao na sabihin sa iyo, ay, kilala yan bilang mapagmahal. Hindi po natin kayang lokohin, lalong-lalo ang Diyos sa kanyang harapan. Lalo na ibang tao, sabi ko, lalo kung sa pamilya nyo, tanungin nyo yung pamilya nyo para talagang
Pag uwi nyo, gawin nyo po yun. I challenge everyone. Gamitin nyo. Kasi minsan tayo, hindi, kilala ko, maglang mapagmahal. Sa yun, tanong mo yung mga kapwa mo. Minsan nga may tinanong ako si Ka Elmer, ang sungit yun. Sungit pala ako, bata. Sabi. Pero yung matatanda, okay na, mabait yun. Si Brother Elmer nga tawag na akin. Pero yung mga bata, sungit po nun eh. Sungit pala ako. Kaya medyo naglalaylo na ako eh. Kasi bakit po yun? Para makita natin, hindi pala ako ganun tao. Minsan iniisip natin ganun tayo, tama? Christian ako, mapagmahal ako. Tanungin mo yung anak mo, yung asawa mo. Tanungin mo yung asawa mong babae. Tanungin mo, yung ba ay nagpapasako sa asawa? Di ba sabi ng Panginoon, mga housewife, magpasakop kayo sa mga asawa nyo. Kayong mga lalaki, minamahal nyo ba ang iyong mga asawa? Di ba? Tanungin nyo sila kasi yun ang magsasabi ng totoo. Yung nakakasalamuhan natin. Katulad po ng ng isang buntes. Hindi po ako, ba't nakatingin po kayo sa akin? Hindi po ako yon. Ang isang buntes, di ba? Pag sinabi niyang buntes, dapat lumalaki. Antiyan. Anong likod? Tiyan po. Antiyan, lumalaki. Pag sinabi niya buntis ako, pero hindi lumalaki ang tiyan, hindi ka buntis, nagsisinungaling ka. Tama? Ganon din ang Kristiyano. Ang tagasunod ni Kristo. Christian ako. Oo, pero dapat lumilitaw. Lumalabas, dapat ganun po. Kung nakikita mo, for how many years ka na Christian, tagasunod, pero you are not known by love, sisinungaling ka. Baka nagpapanggap ka, nabuntis ka, hindi naman pala. Ano po? Dapat nakikita po natin, bilang mga Kristiyano, dapat lumalabas po yun. Kailangan meron tayong pagkaroon ng pagkilos ng pag-ibig sa atin. Sabi ko sa inyo, hindi po natin kayang magmahal ng iba, pero kaya natin dahil sa pagmamahal ni Kristo. Amen? Halimbawa na lang po kami mag-asawa. Hindi ko po sasabihin, pastor na po ako nun ha. Nag-aaway din po kami. Ano kami, mga perfecto? Hindi. Nag-aaway din kami. May pagkakataon nga kami na nag-aaway kami. Pasok sa loob ng kwarto si Mrs. Magtatanghalian na. Kakain na kami. Inaano ko, ako tama, mali siya. Nagpe-pray ako, Lord, ano magagawin ko? Sabi niya, hindi ako po pwede, tama yung sinasabi ko eh. Ano bang ginagamit mo? I-love mo yung ginagamit mo eh, kaya galit ka eh. Gamitin mo yung love ko. Pasok ako. Siyempre, hindi po pwede yan, ako nga tama eh. Hindi mo po ako. Sa kama. Iwas ako, nakaganto kami. Baka umigsa yung kami na gano'n sa akin eh. Iwas kayo mga mag-aasawa, kaya magaling kayong umilag. Ganun na, di ba? Lord, ano gagawin ko? Yayain mong kumain. Sabihin mo, I love you. Hindi, sanga mali eh. Hindi, ginagamit mo na naman yung pag-ibig mo eh. Pag-ibig ko yung gamitin mo. Tama? Pero ingat pa rin ako, baka umidsa yung kamay. Nakaganon. Baka umidsa ng kamay. Di ba? Pero praise God, pag sabi ko, I love you. Sorry, Dad. Sorry, me. Ganun. Gumanda na, di ba? Praise God. Kumain ulit kami, baliwala. Praise God, di ba? Kasi nga, hindi mo kaya magmahal pag-ibig mo yung gagamitin mo. Kaya bagong utos ang sinasabi ko sa inyo, kung paano ko kayo mahalin, ganun din kayo magmahal sa kapwa nyo. Kasi nga hindi natin kaya magmahal. Lalong-lalo na yung pagmamahal na walang kondisyon. Unang-una, walang kondisyong pagmamahal. Hindi natin kaya magmahal. Yung nangyari nga sa amin ako na tama, tapos ako pa ngayon hindi, kasi nga, ang pagmamahal ng Diyos, walang kondisyon. Hindi pinag-uusapan dito kung tama siya. Hindi pinag-uusapan dito na ikaw yung mali. Pinag-uusapan dito yung pagmamahal ng Diyos, walang kondisyon. Amen? Ganun ang pagmamahal. Are we known by love na katulad ng gano'n, katulad ng ating Panginoon? Ang sabi dito sa Juan 3:17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Intindihin po natin maigi. Isinugo ng Diyos si Jesus sa mundo upang hindi hatulan ng tao kundi iligtas. May pinatunayan na ba ang tao para iligtas ng Diyos? Na kailangan, ikaw, Edward, kailangan mabuti ka bago kita iligtas. Ikaw, John, kailangan ganito gawin mo. No, wala ka pa napapatunayan, iniligtas na tayo ng Diyos. Amen?
Ganon ang walang kondisyong pagmamahal ng Diyos. Wala ka dapat patunayan pa para iligtas kita. Wala kang dapat gawin. Yan ang pagmamahal. Ganon din dapat sa atin. Di ba lalo mga magulang? Para tayong historian tsaka archaeologists. Kilala niyo po ba yung historian at archaeologists ng mga magulang? Yung kasalanan ng mga anak, 10 years ago, binabalik pa. Kasi ikaw yung ginawa mo 10 years ago. Hindi ka na, hello, 10 years ago na. Archaeologists, binubungkal mo pa rin. Si Lord niya kinalimutan, kaya nga walang kondisyong pagmamahal eh. Ganon din ang mga anak. Huwag tayo magbilangan, kundi ibigay natin yung walang kondisyong pagmamahal. Hindi dahil mabuti ka, hindi masama ka, hindi. Dahil mabuti ang Diyos at ang pag-ibig ng Diyos nasa sayo, kaya kaya mo magmahal ng walang kondisyon. Amen? Ganon. At walang kondisyong pagmamahal, ano pa nangyayari? Nasusunod natin ang layunin at plano ng Diyos. Kasi ang plano ng Diyos magkaroon ng isang magandang pamilya eh. Hindi ko po sinasabing walang away walang ano. Naiiwasan po yung magkasira-sira, mag-iwa-hiwala yung pamilya, masira at hindi magkaroon ng ugnayan. Kundi ang sinasabi ng Panginoon, pag tayo yung nagmamahal ng walang kondisyon, walang turuan na kasalanan, nasusunod natin ang layunin ng Diyos. Paano? Intact pa rin tayo. Ano? Nagsama-sama pa rin tayo, sumasamba sa Diyos. Yan po ang ginawa ng ating Panginoon, sasabi sa Juan 12:27. Sinabi pa ni Jesus, nababagabag ako ngayon. Sasabihin ko ba sa Ama na iligtas niya ako sa nalalapit kong paghihirap? Hindi. Dahil ito ang dahilan ng pagpunta ko rito. Natatakot din si Jesus kasi mamamatay siya. Pwede niya sabihin sa Diyos, Ama, sino ba itong mga ililigtas ko? Mga wala namang kwenta to eh. Mga rebelde, patuloy na. Di nagdi-disobey sa inyo, pakinakikita mo ng mabuti, pinagagaling mo, pinalalayas mo sa mga sasamang espiritu, sa mga addiction, and then sasabihin mo, ililigtas ko, ibibigay ko yung buhay ko. Pero sabi ni Lord dito, dahil walang kondisyon ng pagmamahal ng Diyos Ama ni Jesus sa atin, Lord, your will be done. Kaya pag tayo nagmamahal, nang walang kondisyon, sumusunod tayo sa plano ng Diyos. Na kahit ang asawa mo ngayon ay hindi maganda ang ginagawa, Lord, susunod pa rin ako sa iyo. Alam ko, darating ang panahon. Sasama ko sa dito at sasamba at manunumbalik sa iyo. Amen? Kasi walang kondisyon. Hindi na magbabago ang anak ko. Sunod ka lang sa plano ng Diyos. Mahalin mo siya na walang kondisyon. Kasi ganyan tayo minahal ng Diyos. Ganyan ibinigay niya sa atin yung pagmamahal na yan. Kaya halimbawa, lagi ako naghahalimbawa sa mag-asawa eh. Di ba sa mag-asawa? Nung kinakasal hindi mo makapaghiwalay eh. Halos laging magkatabi. Diba, nung 3 years na, tumaba na yung babae, tumaba na yung lalaki. Ayaw na makasama, ayaw na akbayan eh. Sino ka? Di kita kilala. Pero mag-asawa. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung pagmamahal hindi sa feeling. It's a commitment. Ganyan si Lord. Hindi lang puro maganda ang makikita sa'yo. Kundi maging sino ka man. Sabi mo sa katabi mo, mamahalin kita maging sino ka man. Ayan, parang si Robin Padilla lang. Di ba? Maging sino ka man. Ganyan si Lord eh. Nagmamahal na walang kondisyon upang masunod ang plano ng Diyos Ama. At ganun din po dapat tayo. Huwag po nating hayaan na ang kaaway ng kasinungalingan ay umalis sa disenyo ng Diyos. Lalong-lalo na po sa mga mag-asawa, hindi na kita mahal eh. Hindi yan po ang disenyo ng Diyos, kundi mahalin mo siya. Ano man na nakikita mo mga kahinaan niya, ano man ang mga imperfect niya sa buhay niya, mahalin mo siya. Kasi ang pagmamahal ng Diyos na gagamitin mo, walang kondisyon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, walang kondisyon ang pagmamahal ng Diyos. At pag tayo nagmamahal na walang kondisyon, nakahanda ba kayong mamatay para sa iba? Parang, Pastor, ibang usapan na yan. Diba? Yung panahon kasi noon, talagang papatayin ng mga Kristiyano bilang mga pagmamahal sa ating Panginoon, sa pagiging Kristyanismo. Sa ibang lugar po, sa mga bawal po ang mga Bible, sa mga Christian, pinapatay po doon. Dito ang laya po natin eh. Malaya tayong ibahagi ang salita ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, pero hindi po natin kayang mamatay. Pero hindi naman natin kailangan by flesh mamamatay tayo. Ano po sabi dito sa Roma 5:8? Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Sa panahon naman natin, lalo na sa Pilipinas tayo, hindi mo kailangan mamatay. Yung flesh mo,
Kailangan patayin mo yung mga nasa ng laman mo. Para saan? Para sa iba. Pupuntahan mo yung kapatid mo na hindi pa tumatanggap sa pananampalataya. Kahit malayo, pupuntahan ko yan. Bakit? Mahal ko siya eh. Mahal siya ng Diyos eh. Kahit mainit, pupunta ako dyan. Kasi mahal siya ng Diyos eh. Yung asawa at anak ko, hindi pa rin nakakala. Ipagpipiri ko yan, iluluhod ko kay Lord yan. Mahal kasi ng Diyos yan eh. Hindi mo kailangan mamatay physically. Kailangan mo mamatay doon sa comfort zone natin minsan. Dito lang pagpunta natin sa church eh. Ang lamig, pastor. Hindi ako makabangon eh. Saka na lang. Diba? Kailangan natin na magkaroon ng walang kondisyong pagmamahal. Unang-una sa Diyos. Busy ako, Lord. Hindi ako pwede. Kasi ang dami ko pang gagawin. May exam ako. Ganun, ang dami natin dahilan, ang dami excuses. Pero dapat ito, gawin natin, maging kapalit ito ng buhay. Katulad lang si Kristo eh. Si Jesus, maging kapalit ng kanyang buhay, ibinigay ka niya. Ibig sabihin, pag namatay siya sa iyo, ibig sabihin, mahalaga ka sa Diyos. At ganun din tayo, pag tayo nagmamahal sa ating kapwa, mahalaga siya sa iyo. Kasi yung pag-ibig na ginagamit mo ay galing sa Diyos. Kailangan gawin ito ng Diyos para sa ating lahat, yung mamatay. Sa ating lahat, hindi siya namili, kaya nga walang kondisyon eh. Hindi siya namili, si Pedro lang, si ano lang ang niligtas. Hindi. Ginawa niyo ito para sa lahat. Ibig sabihin, walang kondisyong pagmamahal din natin. Hindi namimili. Minsan namimili pa tayo eh. Ay, yung mamahalin ko lang, yung mahal ako. Tama? Yung gugustuhin ko lang, yung gusto ako. Anong diferensya natin sa mundo? What's the difference? Wala. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Bible, kung nagmamahal lang kayo ng minamahal niyo, wala kayong pinagkaiba, ginagawa rin niya ng mundo. Kaya yung walang kondisyong pagmamahal, dapat makita sa atin. Ano po? Dapat makita sa atin. At ang pangalawa, pagmamahal para sa hindi perpekto. Kaya yung walang kondisyong pagmamahal, kaya mo magmahal ang hindi perpektong tao eh. Sino yung perpekto dito? Pakitaas ang kamay. Sino yung mga hindi perpekto? Pakitaas ang kamay. Ayan, di ba? Ibig sabihin, mamahalin natin yung mga hindi perpekto. Amen? Kasi minahal ng Diyos yan eh. Ito pa isa. Kung bakit hindi natin kaya magmahal ng hindi perpekto. Bakit? Si Jesus nga, perpekto, pinako sa krus eh. Naintindihan po natin? Ibig sabihin, unless hindi gumagalaw, kumikilos yung pagmamahal ng Diyos, we cannot love mga unperfect people. Hindi natin kaya magmahal. Kaya napakahalaga po yung pag-ibig ng Diyos ay talagang kumikilos sa atin. Kasi kahit sino naman eh, hindi mo mamahalin. Sino may gusto ng mga toxic people? Tama, di ba? Ayokong kasama mga toxic people yan. Pero si Lord, iba. Ano po sinasabi dito sa 1:13:1? Ito na yung bago na mamatay si Jesus, sabi po dito. Bago sumapit ang pista ng paglampas ng anghel, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito upang bumalik sa Ama. Mahal na mahal niya ang mga tagasunod. Ano po natin yun? Highlights po natin. Dito sa mundo, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan. Ano yung napansin niyo po? Ano yung pagmamahal na yun? Alam niya na ipagkakanulo siya ni Judas, pero sabi niya, mamahalin ko pa rin kayo ng walang hanggan. Si Peter, itinatuwa siya ng 3 beses. Pero sabi ni Lord, mamahalin pa rin kita ng walang hanggan. Di ba? Sino pa? Yung di kumilala sa kanya, si Thomas. Hindi totoong bumalik si Jesus. Hindi nabuhay siya. Pero minahal, sabi ni Lord, pagmamahal sa kanila na hanggang sa katapusan. Even we are not perfect, yung pag-ibig ng Diyos hindi tumitigil, hindi natatapos dahil perfecto ka, kundi sa hindi mo pagiging perfecto sa buhay mo, mamahalin ka pa rin ng Diyos. Amen? Ganun din dapat tayo. Gusto lang natin mahalin yung gusto natin eh. Pag ayaw na natin, ayoko dyan. Bakit? Hindi nanlilibre. Napakakuripot. Yung mga hindi magaganda, ayaw mo, pero maganda, okay. Hindi. Si Lord ganun eh. Kaya nga tinanong ko sa inyo, sino mga hindi perfecto, taasan tayo. Ba't tayo minahal ng Diyos?
Kasi gusto nga ng Diyos, yung pagmamahal na galing sa Kanya, yung bagong utos, mangyari sa atin upang magmahal din tayo ng ating kapwa. Love one another, love another. Yan na naman tayo, ha? Baka naman nagmahal kayo, ibang pagmamahal. Kaya nga sabi ko po sa inyo, napakahalaga yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Upang makita na kahit iwanan ka ng iba, ito, iniwanan si Jesus, di ba? Sabi dito, iniwanan siya. Nagkawala-wala nga Pero sabi ni Lord, mamahalin ko pa rin sila hanggang sa walang hanggan. Ano po sabi dito sa John 16:32? Pero dumating ang oras at dumating na nga. Ito na yon. Hinuli na si Jesus. Nagkawatak-watak kayo at magkanya-kanya at iiwan niyo ako mag-isa. Ngunit kahit iwan niyo ako, hindi ako nag-iisa dahil kasama ko ang Ama. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Na kahit sino man iwanan si Jesus, kahit sino man talikuran si Jesus, pero bakit? Dahil ang pagmamahal niya sa mga hindi perpektong tao, hindi magiging dahilan para iwanan tayo ng Diyos. Kaya ganun din tayo Kung ating pamilya nagkakaproblema, walang iwanan. Tama? Kasi pag-ibig ng Diyos ang nasa atin. Kung asawa mo, panay ang mga hindi magagandang binibigay sa'yo. Irresponsable na natin sabihin, pero iiwanan mo ba? Hindi. Gamitin mo yung pag-ibig ng Diyos. Sabi nga dito, na kahit kailan, iibigin kita sa walang hanggan. Kaya nga tayo, pag nagkasala tayo, pinatawad na ka. At ganun ang pag-ibig ng Diyos. Gagawin mo pala yung kasalanan, ay paid ko na yan. Sa atin, hindi pa nagagawa Ay, ayoko na kitang makasama. Burado ka na. Hindi. Ang pag-ibig sa mga hindi perpektong tao, pag minahal natin yan, walang iwanan. Kahit sila mang-iwan, pero tayo hindi mang-iiwan. Amen? Kasi ganun ang Diyos Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ang gamitin natin. Kaya nung napakusunod sa krus, anong ginawa ng Panginoon? Sabi niya, Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Pwede naman sabihin Lord, patamaan mo nga yung sumaksak sa akin sa tagiliran Tamaan mo ng kiklat. Ping! Ito. Pinalaya ko yan sa masamang espiritu. Palubugin mo sa lupa. Pakainin mo. Hindi, bakit? Alam ni Lord, hindi naman perfecto yan Kaya sabi niya, alam ko Lord, yung pag-ibig na ito sa mga hindi perfecto, walang iwanan. Kaya nga si Lord, tingnan mo, naghihintay pa rin manumbalik ang ating mga pamilya, asawa, anak na hindi pa lumalapit sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, walang iwanan. Huwag mong iwanan. Ipag-pray mo, ilapit natin sa Diyos. Ipakita mo yung pagmamahal. Nakilala ka bilang tagasunod, bilang Kristiyano na nagmamahal. Lalong-lalo na pamilya mo, mahalin mo. Kasi nga walang iwanan. At ang pagmamahal na ito na gumagawa ng kabutihan. Sabi sa Exodus, pinaano ko na lang po ito, dapat yung mahalin mo yung kaaway mo. Para mas maliwanag, sabi po dito. Sa Exodus 23:4-5. Kung makita nyo nakawala ang baka o asto na inyong kaaway, kailangan isolin niyo ito sa kanya. Kaaway mo to Kung kaya kayong kaaway mo, nakawala yung kanyang baka, anong gagawin mo? Buti nga sa'yo. Baka iligaw mo pa para hindi makapunta doon sa may-ari. Tama? Pero sabi, isauli mo. Wow! Para sa mga hindi perfecto Kaaway mo, ibabalik mo, baka iligaw mo pa. Kakatayin nyo yan, wala tayong dyan. Ano pa sabi dito sa verse 5? Kung makita nyo natumba ang aso ng inyong kaaway, dahil sa bigat ng karga nito, huwag nyo itong pabayaan, kundi tulungan nyo itong makatayo. Kaaway mo bibigyan mo ng kabutihan. Natumba, baka isubsub mo po, bahala ka. Huwag ka nang tumayo. Ganun si Lord Yung pagmamahal niya para sa ating mga hindi perfecto Anak, tayo ka lang. May pag-asa. Anak, kaaway tayo ng Diyos dahil sa kasalanan. Pero anong ginawa ni Lord? Pinatawad tayo sa ating kasalanan kahit wala pa tayo napapatunayan. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganun din dapat sa ating kapwa. Na kahit kaaway mo, Lord, mamahalin ko siya dahil hindi sa pag-ibig ko, hindi sa pag-ibig mo para sa akin. Yung pag-ibig na ibinigay mo sa akin, yun ang gagamitin mo. Kasi mahirap talagang mahalin ng kaaway mo, lalo ipuprovoke ka. Ipuprovoke, lalo ka pang gagalitin, binubuli ka. Alam niyo po ba si Abraham Lincoln? Nakalimutan ko yung pangalan ng isang lalaki. Hindi pa siya nananalo nun.
bilang presidente. Bago siya tumakandidato, sabi niya, si Abraham Lincoln, mukhang gorilla yan. Di ba nakita niyo si Abraham Lincoln? Ang haba ng balbas. Mukhang gorilla yan. Ang sama ng ugali niyan. Yun ang sinasabi sa kanya. Pero nung siya ay nanalo, sa tingin niyo, ano ginawa ni Abraham Lincoln? Kinuha niya pa yung lalaki nagsasabi sa kanya ng hindi maganda. Pinaupo niya doon sa defense, war of defense, doon siya inilagay. Ba't niyo pa inilagay? Di ba doon siya kasi magaling eh. Ibig sabihin, kahit sinasabihan siya ng di maganda, kahit ang taong yun, ay binufobok siya, na pangit mo, hindi ka maganda, hindi ka magaling eh. Sama na ugali mo, pero ang sabi ni Abraham Lincoln, hindi, kinuha ko pa rin yan. Ganun ang pagmamahal para sa mga hindi perpekto. Tanong po natin sa ating sarili, ganun po ba tayo magmahal? Nang walang kondisyon ng commitment. Yung commitment natin sa Panginoon, hindi yung pagmamahal dahil feelings lang. Yung pagmamahal para sa mga hindi perpektong tao, ganun po ba tayo? Kaya nga sabi, uulitin ko po sa inyo, tandaan niyo sa 13, John 13, 34-35. Bagong utos ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Nagamitin natin yung pagmamahal ng Diyos kung kaya natin magmahal ng walang kondisyon. Kaya natin magmahal ng mga hindi perpektong tao. Ganyan ang Diyos. Ganyan ang Panginoon. Kaya I challenge everyone, sabi ko sa inyo, hindi para i-condemn mga ako nga po, ginagawa ko na rin po yun. Itanongin niyo yung pamilya niyo. Anak, kilala ko saan? Hindi para mabago po tayo. Kasi tingin natin, tingin ko nun, mabait na ako. Tingin ko po, loving akong person eh. Ganun pala ako. Tingnan natin. Hindi para po tayo husgahan, kundi para baguhin ng Diyos. Are we known by love? Kilala ba tayo sa pagiging mapagmahal? As a Christian, as a followers of Christ? Alam niyo po, wala pong dapat tayo ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Huli ko sasabihin sa inyo, gamitin mo yung pag-ibig ng Diyos para magmahal ng iba. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magmamahal ka ng iba. Baka ma-misinterpret na naman ha. Baka naman loving one another, love another naman ang gawin natin. Hindi pagmamahal mula sa Diyos. Kasi nga, Christians are known by love. Amen? Are we known by love? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Let's bow our head and close your eyes. Ama naming Diyos, pinupuri namin kayo. Sapagkat napakabuti niyong Diyos. Ang iyong mga anak, naniniwala sa inyo, sumasampalataya. Tunay na dapat nagmamahal. Sapagkat kayo ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Lord, minsan madalas kami naliling lang ng kaaway. Nagiging parang arrogant kami, nagiging self-righteous kami. At nawawala na yung pinakamahalaga. Napakakilanlan bilang nakatagasunod mo. Bilang sinabing Kristiyano, Panginoon. Ito yung pagmamahal. Lord, right now, kayo po ang lubos na nakakilala sa amin, Panginoon. O itanggi namin, Panginoon, na hindi kami nagmamahal kami, pero hindi naman. Lord, alam niyo po yan. At sa oras na ito, Panginoon, ang bawat isa sa amin, magpapasaliksik sa inyo. Nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na mag-reflect talaga yung pag-ibig niyo sa amin. At hindi lamang nakita, kundi kumilos ito sa amin. Upang sa ganon yung walang kondisyon na pagmamahal na katulad na ginawa niyo sa amin, magawa din namin sa aming kapwa. At ang pagmamahal nito, sa katulad din namin mga hindi perpekto, Panginoon, mahalin namin siya. Mahalin namin sila, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, pag-ibig niyo ang nais namin, Panginoon. Hindi ang karunungan, hindi ang kayamanan, hindi ang mga blessing, Panginoon. Kundi, Panginoon, yung katangian nyo na kayo sumasa amin. Yan ang pagmamahal. Lord, nais namin magmahal. Pero hindi namin kakayanin unless hindi namin naranasan yung pagmamahal na galing sa inyo.
At turuan mo kami na lalo kami magmahal sa inyo. Upang mahalin din namin, Panginoon, yung kapwa namin. Yung mga bagay na ayaw namin, pero mamahalin namin, mahal namin kayo at ang pag-ibig yun nasa amin. Maging kaaway din namin to, Panginoon, mamahalin namin. Sapagkat ginawa nyo rin sa amin yan na kami kaaway, pero minahal mo kami, ibinigay mo ang iyong buhay at mamatay para sa aming kabutihan, kaligtasan. Turuan mo kami tumingin sa inyo, hindi doon sa mga kamalian. Hindi doon sa mga bagay na alam namin na makakabuti, pero Lord, hindi. We're seeking for the highest good, Panginoon. Kung saan ang disenyo nyo, o ano yung makakabuti, na ayon sa inyo, yun po ang gagawin namin, Panginoon. Lord, teach us to love one another, Panginoon. Magmahalan kami upang maipakita namin na kahit hindi kami magsalita at sabihin namin Kristiyano kami, sasabihin na nakapaligid sa amin, tunay na sumasa Kanya ang Diyos. Tunay na alagad mo kami. Tunay na Kristiyano kami, Panginoon. Lord, teach us to love us. Teach us to love, Panginoon. Yun ang number one, pagkakakilanlan ng bawat isa. Bilang tagasunod at Kristiyano, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa biyaya at walang kondisyong pag-ibig mo po sa amin. Ang pagmamahal lang yan sa mga hindi perpektong tao, katulad namin, ay binahal mo ng walang hanggan. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.